Breaking news mga kabayan, ang mga susing testigo sa flood control scandal, ang mag-asawang Diskaya ay bigla na umanong umatras at hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pangalawang balita, isang nakakagulat na revelasyon ang binitiwan ng bagong ombudsman na si Boying Rimulya. Ayon sa mismong pahayag ni Ombudsman Rimulya sa panayam ng Bilyonaryo News Channel, iniuugnay umano ng mag-asawang Diskaya si dating Senador Bongo sa usapin. Sumunod na balita, ang pagbawi sa 10 bilyong pesos insurance mula sa mga maanumalyang proyekto ng mga Diskaya. Ang Insurance Commission, DPWH at DOJ ay nagsahanib puwersa para habulin ang pera ng bayan. At panghuli, habang ang gobyerno ay abala sa mga investigasyon sa katiwalian, isang malakas na sigaw mula sa sektor ng agrikultura ang umalingaw-ngaw. Isang babaeng magsasaka ang walang takot na nagsabing ang programang 20 pesos na bigas ng Pangulo ay nagdulot ng dilubyo sa kanilang kabuhayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwedeng palike muna ng video na ito. Malaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng isa sa pinakamalaking investigasyon sa kasaysayan ng bansa, isang biglaang pagpihit ang naganap. Isang galaw na tila idinisenyo para basagin ang momentum ng paghahanap sa katotohanan. Ang mga dating inaasahang magiging susing testigo, ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya ay biglang bumitaw. Ang kanilang dating ipinangakong kooperasyon ay naglaho na parang bula at pinalitan ng isang pader ng katahimikan. Ayon sa ulat ng Newswatch reports, ito ay nangyari sa mismong headquarters ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang eksena ay puno ng tensyon. Si Sara Diskaya, upang iwasan ang mga kamera, ay dumaan pa sa backdoor entrance. Ang kanyang asawang si Curly, pagkatapos ng saradong pagdinig, ay sa likod din ng gusali idinaan ng mga otoridad. Maging ang kanilang abogado ay tila napipi, walang imik sa harap ng nag-uumapaw na mga tanong ng media. Ang kanilang mensahe ay malinaw kahit walang salitang binibitawan. Tapos na ang usapan. Pero bakit? Bakit ang mga taong sinasabing may kinalaman sa flood control projects na dating nagpapahiwatig ng pagtulong ay biglang umatras? Ayon sa ICI Executive Director, ang opisyal na dahilan ay ang paggamit ng mag-asawa sa kanilang right against self-incrimination. Isang karapatang legal na nagsasabing hindi sila maaaring piliting magsalita kung ang kanilang sasabihin ay magdidiin sa kanilang sarili. Ngunit sa likod ng legal na dahilan na ito, marami ang nagtataka. Inihayag ni Hosaka na ang pagbabago ng isip ng mga Diskaya ay nag-ugat sa kanilang maling akala na sila ay gagawing state witness. Umasa raw sila na ang kanilang testimonya ay magiging tiket nila para sa mas magaan na sintensya o marahil kaligtasan. Ang pag-asang ito ay biglang gumuho nang dahil sa isang pahayag mula sa isa sa mga commissioner ng ICI. Sa isang panayam, sinabi niya na sa kanyang personal na opinyon, wala pa siyang nakikitang kwalipikado para maging state witness. Bagamat nilinaw niyang opinyon niya lang iyon at hindi ng buong komisyon, ang pinsala ay nagawa na. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na pagsara ng pinto sa muka ng mga Diskaya. Bigla, ang kanilang inaasahang kaligtasan ay naging isang hungkag na pangako. Para sa ICI, masyado pang maaga para pag-usapan ang pagiging state witness. Kailangan pa nilang timbangin ang lahat ng ebidensya. Dahil ayon sa batas, ang isang state witness ay hindi dapat ang most guilty o ang pinakautak sa krimen. Ang tanong ngayon, sa pag-atras ng mga Diskaya, inilalantad ba nila na sila ay higit pa sa simpleng kasabwat? Sa kabila ng malaking dagok na ito, pilit ipinapakita ng ICI na hindi sila apektado. Sinabi ni Hosaka na mayroon o wala ang testimonya ng mga Diskaya. Sapat na ang kanilang hawak na ebidensya para ituloy ang investigasyon at maghain ng rekomendasyon sa ombudsman. Isang pahayag na nagpapakita ng kumpiyansa, ngunit para sa marami, ito ay tila isang pagtatangka na kontrolin ang pinsala. Ngunit ang kampo ng gobyerno ay hindi basta-basta sumusuko. Ayon naman kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang mga Diskaya ay naligaw ng landas at sa huli, wala silang ibang pagpipilian kundi makipagtulungan. Isang malinaw na babala na ang pag-atras nila ay hindi katapusan ng kanilang kalbaryo. Ngunit habang ang ilang testigo ay umaatras, ang lambat ng gobyerno ay lalo namang lumalawak.
Batay sa ulat ng Newswatch, dinagdagan pa ang listahan ng mga personalidad na isinailalim sa isang lookout bulletin order. Mga tao na naiugnay sa mga ulat ukol sa posibleng pagkakasangkot sa kickback allegations. Ang biglaang pananahimik ng mag-asawang Diskaya ay nag-iwan ng isang malaking tanong na bumabagabag sa isipan ng buong bansa. Sino o ano ang kanilang pinoprotektahan? Ang kanilang pag-atras sa investigasyon ay tila isang kalkuladong galaw. Ngayon, ang tanong na iyan ay tila mayroon ng kasagutan. Isang sagot na kasing bigat ng isang bomba at binitawan mismo ng bagong ombudsman na si Jesus Crispin Boying Remulla. Sa isang panayam ng Bilyonaryo News Channel, walang takot na ibinunyag ni Ombudsman Remulla kung sino ang aninong nasa likod ng kanilang katahimikan. Nang tanungin kung sino ang posibleng pinoprotektahan ng mag-asawa, ang kanyang sagot ay diretsahan at walang pag-aalinlangan. I think they've been protecting Bongo. Diretsa ang sagot ni Remulla. Isang pangalan na biglang nagpabago sa buong takbo ng investigasyon. Ang dating senador at matagal ng kanang kamay ni dating Pangulong Duterte ay biglang naging sentro ng usapin. Bagamat wala pang formal na kaso laban sa senador, tinitingnan pa rin ng ombudsman ang posibleng conflict of interest. Ngunit hindi lang ito simpleng hinala. Ibinunyag din ni Remulla ang eksaktong sandali kung kailan nanahimik ang mag-asawa. Nangyari raw ito sa isang pagpupulong sa Department of Justice noong siya pa ang kalihim doon. Doon, binigyan sila ng isang brutal na katotohanan. Dahil sa bigat at dami ng krimen na kanilang kinasasangkutan, huwag silang umasa na makakakuha ng blanket immunity o kabuuang kaligtasan mula sa kaso. Pagkatapos daw nito, nanahimik na daw ang mag-asawa, kwento ni Remulla. Sa isang iglap, ang kanilang kooperasyon ay naglaho. Malinaw na ang kanilang pagtulong ay may presyo, isang presyong hindi kayang ibigay ng gobyerno. At ngayon, ayon kay Remulla, ang kanilang pananahimik ay may layunin, ang protektahan ang kanilang mga kasosyo, partikular na si Senator Bongo. Kinumpirma rin ni Remulla na ang kanyang opisina, ang Office of the Ombudsman, ay opisyal nang tinitingnan ang papel ni Senator Go sa isyong ito. Ang prohibited interest at conflict of interest ay isa raw sa mga espesyal na tututukan ng kanilang investigasyon. Isang malinaw na hudyat na ang investigasyon ay hindi na lamang tungkol sa mga contractors at mga opisyal ng DPWH. Ito ay umaakyat na sa mas mataas na antas ng kapangyarihan. At dito na ibinagsak ni Remulla ang isa pang pasabog, isang revelasyon na naglalantad sa kung gaano kalawak ang bulok na sistema. Ayon kay Remulla, may mga kaso umano ng conflict of interest na dapat ding suriin, kabilang dito ang ilang lehislador. Habang ang atensyon ng buong bansa ay nakatutok sa kung sino ang makukulong at sino ang tunay na utak sa likod ng flood control scandal, isang bagong laban ang tahimik na nagsisimula. Isang laban na hindi na tungkol sa paghahanap ng sala, kundi sa paghabol sa perang nawala. Ang tanong na bumabagabag ngayon sa isipan ng marami, sa bilyon-bilyong pisong pinaniniwala ang ninakaw, may pag-asa pa bang mabawi ang pera ng bayan? Ang sagot sa tanong na iyan ay maaaring nasa kamay na ngayon ng Insurance Commission. Ayon sa isang ulat mula sa agenda ng Bilyonaryo News Channel, sinimulan na ng ahensya ang isang napakahalagang proseso. Ang pagbawi sa insurance na inilagak ng mga kumpanya ng mag-asawang Diskaya para sa kanilang mga questionableng proyekto. At ang halagang pinag-uusapan ay hindi basta-basta. Base sa inisyal na komputasyon ni Senator Win Gatchalian, aabot sa 10 bilyong piso ang posibleng mabawi. Isang nakakalulang halaga na nagmula sa mahigit 30 bilyong pisong halaga ng 421 na proyektong nakuha ng mga Diskaya mula 2022 hanggang ngayong taon lamang. Pero paano nga ba ito gagawin? Dito pumapasok ang konsepto ng performance bond. Ipinaliwanag ng Insurance Commission na bago maibigay ang isang proyekto ng gobyerno, obligado ang bawat kontraktor na kumuha ng insurance na katumbas ng 30% ng kabuuang halaga ng kontrata. Ito ang nagsisilbing panigurado ng bayan, isang safety net na kapag ang proyekto ay naging substandard o, sa kasong ito, naging ghost project, mayroong perang maaaring habulin ng gobyerno. Ang insurance na ito ay callable on demand, ibig sabihin, sa isang iglap na hilingin ng gobyerno, dapat itong ibigay ng insurance company. Isang simpleng proseso sa papel, ngunit dito nagsisimula ang panibagong laro.
Ayon mismo sa Insurance Commission, may posibilidad na umalma ang mga insurance companies. Ang kanilang argumento, paano kami magbabayad para sa isang proyektong multo, isang kontratang hindi naman pala na isa katuparan. Ito ang legal na butas na sinusubukan nilang gamitin para makaiwas sa obligasyon. Ngunit tila handa ang gobyerno sa ganitong klase ng palusot. Para labanan ito, isang malawakang opensiba ang inilulunsad. Isang kasunduan sa pagitan ng Insurance Commission at ng DPWH ang isinasara na para sa mabilis na pagbabahagi ng data. Ito ay para matiyak na lahat ng ebidensya at dokumento kaugnay ng mga maanumalyang proyekto ay nasa kamay ng mga hahabol. At hindi lang dyan nagtatapos. Nakikipagtulungan na rin ang Insurance Commission sa Department of Justice para sa iba pang mga legal na hakbang. Isang malinaw na mensahe na hindi sila basta-basta magpapatalo. Ito ay isang three-pronged attack na kinabibilangan ng ICI, DPWH at DOJ. Lahat ay nagkakaisa para sa iisang layunin. Ang bawiin ng perang dapat ay para sa taong bayan. Sa gitna ng mga magagarang plano at mga matatamis na pangako ng gobyerno, isang boses ang biglang umalingaw-ngaw. Isang tinig na hindi nagmula sa mga politikong sanay sa entablado, kundi mula sa isang babaeng kinatawan ng sektor na matagal nang nagtitiis. Isang magsasaka mula sa Occidental Mindoro, at ang kanyang mga salita ay hindi isang pakiusap, kundi isang sigaw. Isang sigaw ng galit, ng pagkadismaya, at ng isang katotohanang pilit itinatago sa ilalim ng mga propaganda. Ang kanyang mensahe na inihatid niya sa harap mismo ng mga senador ay isang direktang kritika sa administrasyon. Ayon sa ulat ng Pinay News, walang takot niyang inilantad ang mga hamon na kinahaharap ng mga programa ng gobyerno. Sinabi niya na kapos ang suporta ng gobyerno sa aming mga magsasaka at bawat salita ay naglalaman ng bigat ng mga dekadang paghihirap. Ngunit ang pinakamatindi niyang pasabog ay nakatutok sa isang pangakong naging simbolo ng kasalukuyang administrasyon. Ang 20 piso na bigas. Para sa marami, ito ay isang magandang pangarap. Ngunit para sa ating mga magsasaka, ito ay isang bangungot. 20 pesos na bigas sa marami sa atin ay napakaganda sa pandinig. Anya, ang kanyang boses ay nanginginig sa pigil na galit, pero dilubyo daw ang hatid nyo dahil ito daw ang naging sanhi kung bakit bumagsak ang presyo ng palay. Ang kanyang ama na malapit ng pumanaw ay iiwan ang mundong ito na isang mahirap pa rin sa kabila ng buong buhay na pagbubungkal sa lupa. Ang kanilang mga anak ayaw nang sumunod sa kanilang yapak dahil nakikita nila na walang kinabukasan sa pagsasaka. Ang kanyang mga salita ay isang direktang akusasyon. Ang mga pulisya ng gobyerno, sa halip na tulungan ang mga lokal na magsasaka, ay siyang nagdudulot ng pagdurusa sa kanila. Ang Rice Tarification Law na nagbukas sa bansa sa malawakang importasyon at ang pagtanggal ng kapangyarihan sa National Food Authority na bumili ng palay sa magandang presyo ay tila isang lason na dahan-dahang tumatapos sa kanilang kabuhayan. At ang sitwasyon ay lalo pang pinalala ng mga bagong patakaran. Ang limitasyon na 100 sako lamang ng palay ang maaaring ibenta ng isang magsasaka sa NFA ay isang malaking dagok. Paano na ang kanilang mga ani na higit pa rito? Saan nila ito dadalhin kung ang mga pribadong trader ay bumibili sa napakababang presyo? Ang kanyang talumpati ay hindi lamang isang listahan ng mga problema. Ito ay isang panawagan para sa tunay na pagbabago. Isang pakiusap na pakinggan ang kanilang mga karanasan. Sila anya ang mas nakakaalam kung anong uri ng binhi at abono ang kailangan ng kanilang lupa. Hinihiling nila na kung bibigyan sila ng tulong, ito sana ay ang tulong na kanilang kailangan at ibigay ito sa tamang panahon. Sa pagtatapos ng kanyang madamdaming pahayag, ibinalik niya ang isang salitang madalas ikabit sa kanila, bayani. Sinabi niyang, Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Dahil dito, patuloy ang panawagan niya para sa hustisya. Sa larangan ng katotohanan, patuloy ang tensyon sa flood control scandal. Ang biglaang pag-atras ng mga diskaya ay tila dahgok. Pero ang pagsabog ng revelasyon ni Ombudsman Remulla na may makapangyarihang politikong nasa gitna ng lahat ay patunay na hindi pa tapos ang laban. Habang hinahabol ng gobyerno ang 10 bilyong insurance, malinaw, hindi sila uurong sa pagbawi ng pera ng bayan. Ngunit sa katahimikan ng mga bukirin, may isa pang laban, mas tahimik, mas totoo.
Ang sigaw ni Ginang Gemma Taban ay paalala na ang mga desisyon sa Maynila ay may katumbas na hirap sa mga probinsya. Sa bawat bilyong nawawala sa korupsyon, may magsasakang gutom, may pamilyang natutulog ng walang hapunan at may pangarap na nabubura. Paano natin lilinisin ang gobyerno nang hindi pinababayaan ang mga haligi ng ating bayan? Paano natin babalansehin ang hustisya para sa nakaraan at pag-asa para sa kasalukuyan? Dahil sa dulo, ang tunay na sukatan ng bansa ay hindi lang kung gaano tayo kahigpit sa investigasyon, kundi kung gaano tayo kahalaga sa ating mamamayan.